Good day everybody. My topic is life and career skills. So let's start. Today's life and work environments both require more than thinking skills and content knowledge. So ngayon daw kailangan nating magkaroon ng equal on thinking skills, and syempre yung kailangan marami tayong alam sa mga bagay-bagay. Cultivating the ability to navigate the complex life requires students to develop the following life and career skills. The first is flexibility and adaptability. Second, initiative and self-direction. Third is social and cross-cultural skills. Fourth is productivity and accountability. And the last is leadership and responsibility. So, ito yung i-discuss ko sa inyo ngayon. First is flexibility and adaptability. When we say flexibility, it means yung you are capable of doing effectively with parang mabilis and marami kang nagagawa. Adaptability is kaya mo kahit anong sitwasyon, kaya mong magampanan or kaya mong gumawa dun sa sitwasyon na yun. So, ang skills dito is apply technology effectively. So, kailangan alam mo yung kung paano gamitin ang isang technology. Subcomponents or sub-skills is to adapt to varied roles, job responsibilities, schedules, and contexts. Second one is be flexible. Kagaya ng sinabi ko, flexible means also flexibility na kailangan mabilis kang kumilos, aware ka sa mga ginagawa mo, at sa mga kailangan ay kahit mabilis ka, careful pa din. Ganun. Sub-skills is incorporate feedback effectively. So, nakikita mo yung ginagawa mo at natututo ka sa mga, halimbawa, nagkamali ka, maaari kang matuto doon. Deal positively with praise, setback, and criticism. So, kahit anong negative vibes na lumalapit sa trabaho mo, masusolusyonan mo pa din. Third is understand, negotiate, and balance diverse views and beliefs to reach workable solutions, particularly in multicultural environment. So, andyan pumapasok yung pakikisama mo sa ibang tao kung saan kailangan mong mabalance yung kung ano yung paniniwala mo sa paniniwala nila, kung paano mo tatanggap yung kung ano sila, kung ano yung ibang tao kaysa sa'yo. Ganun. Kailangan maintindihan. Next is initiative and self-direction. Initiative means pagkukusa, self-direction. Kailangan alam mo syempre yung patutunguhan ng sarili mo. Kailangan alam mo yung mga goal mo sa buhay. Skill, number one is manage goals and time. So, kaya halimbawa, tulad ngayon, tayong mga estudyante, kailangan nating mag-set ng goals and time, kung saan hindi naman sa na kadalasan talaga ito yung wala sa atin. Hindi tayo maalam time and goals sa buhay. Kaya minsan kadalasan yung iba sa mga Pilipino naliligaw na landas or hindi nila nakakayang pagsabay-sabayin yung mga responsibilities na nakaatang sa kanila. So, kailangan maalam tayo mag-manage ng goals and time. Sub-skills ay set goals with tangible and intangible success criteria. So, kailangan, alam mo yung some goals mo, kailangan mong prioritizein na unang-una. Kailangan may level, kumbaga. Syempre, kailangan, yung goal na yun is isa-isa mo lang makakamit. Kasi, once na hindi ka focus sa isa, parang magkakaroon ka ng problem. But in terms na hindi mo masasabay-sabay, magkakaroon ng sa
sa time management, magkakaroon ng issues sa time management, at maaari kang mag-fail. So, kailangan, meron ka dapat i-prioritize before the other one. Next is balance tactical, short time, and strategic long-term goals. So, parang ganun din yung sinabi ko kanina. Utilize time and manage workload efficiently. So, kailangan, kung ano yung kaya natin, yun lang ang, kung ano yung kaya natin, wag natin ipilit yung mga bagay na hindi naman natin kaya. Kasi baka mamaya mapahamak tayo or may masamang mangyari sa atin. Work independently. So, yun nga, work independently kasi tayong mga Pilipino kasi madidiskarte. So, kayang-kaya natin makipagsabayan sa ibang mga tao na tayo lang. And, yun ang skills na meron tayo ngayon na minsan na hindi natin, yung parang nakaset na sa isip nating mga Pinoy na hindi natin kailangan ng tulong ng iba kasi parang ito yung isang utang na loob. So, parang hindi naman sa negative ang meaning nito na work independently na means kaya mo mag-isa, ganun. Kasi no man is an island pa rin. Kumbaga, gusto mo lang ipakita kung ano yung kakayahan mo. So, you can work independently without depending on the skills or the knowledge of others, just by your own. Next is sub-skills, which is monitor, define, prioritize, and complete tasks without direct oversight. So, ang sub-skills nitong work independently ay, kumbaga, without looking at it directly or kahit sa isip mo lang or thinking skills mo lang, kaya mo nang sagutin yung mga kailangan gawin at kaya mo nang i-define at piliin kung ano yung mga decision na gagawin mo. Next is be self-directed learner. So, ang sub-skills ito, go beyond basic, master of skills in our curriculum to explore and expand its own learning and opportunities to gain expertise. So, syempre, kailangan mag-aral na mabuti. Kailangan mo mag-explore at palawakin pa ang iyong kaalaman para naman magkaroon ka na expertise sa isang bagay. Next, demonstrate initiative to advance skills level toward a professional level. So, syempre, hindi naman ganun kadali na isang bagsakan lang, nandun ka na sa taas. So, dapat level by level muna. Or step by step ka gagalaw. Demonstrate commitment to learning as a lifelong process. So, kailangan mong magbigay na, or you are committed to something you work for. Dapat ay committed ka sa anumang mga ginagawa mo. And, halimbawa, kailangan mong tapusin isang bagay. Kailangan mong tapusin para hindi ka ma-disappoint sa sarili mo at pati yung ibang tao sa paligid mo. And it is parang essential to lifelong process. Kumbaga, halimbawa, sa pag-aaral, sa pamilya, you are committed. Dapat sa asawa, you are committed. Next is demonstrate integrity and ethical behavior in using influence and power. So, doesn't mean na kapag you are a leader na you are a boss na parang kailangan sundin lagi or katakutan lagi. You are a leader na kailangan mong mapasunod at kailangan magpakita ng pagiging role model sa nasasakupan mo. Kumbaga, hindi mo gagamitin yung influence or power mo para umangat. Dapat gagamitin mo yun para sabay-sabay kayong umangat. Next is
Be responsible to others. So, no man is an island nga. So, kailangan natin pa rin magtulungan. And that is the skill that everyone should acquire. So, the sub-skills are act responsibly with the interests of the larger community in mind. So, kailangan alam natin lahat ng alam natin ang consequence ng mga action na ginagawa natin. Kailangan nating isipin kung paano din ito makakapekto sa iba, because we are all connected. Kung ano yung ginagawa natin, maaaring may impact ito sa ibang tao, negatively or positively. Consider others' ideas and viewpoints. So, halimbawa, ikaw ay just be a member of a society. Kailangan you are capable of na tanggapin ang mga ideya at opinion ng ibang tao. Kasi yun ang nasa sarili nilang paniniwala, and hindi mo mababago yun. Kahit syempre ikaw, kung yun ang paniniwala mo, hindi mo hayaan na bigla ka na lang aanuhin ng ibang tao, babarahin ng ibang tao. So, dapat respeto natin yung kanilang opinion at paniniwala. And the same thing na kapag tayo naman ang ganun, we must be respected. Look for others' welfare and safety in all circumstances. So, kailangan lagi nating isipin yung dulot nga sa ibang tao at sa kaligtasan nila. Assist others in times of their downfalls and setbacks. So, halimbawa nito ay kapag tayo ay may mga kaibigan tayo na may problema sa buhay, minsan tayo bilang isang kamag-anak or kaibigan nga, yun nga, kailangan tinutulungan natin sila at dinadamayan sa anumang problema. Next. Wala na ba? Social and cross-cultural skills. So, social and cross-cultural skills, ito naman yung from the word social, sa ibang tao pa rin. Interact effectively with others. So, kailangan magaling tayo makipag-interaction sa ibang tao. Unlike lang ngayon talaga, kasi we are limited. Yung action natin ay limited sa pakikipag-socialize. Sub-skills. Know when it's appropriate to listen and when to speak. So, kailangan alam natin yung mga bagay na ating sinasabi at yung ating iimikin. At kung useless naman kasing sasabihin mo, huwag ka na magsalita. Kasi hindi naman maganda yun. At baka magkaroon ka lang ng kaaway, diba? So, dapat isipin muna natin mabuti or think before you speak. At syempre, dapat alam mo kung kailan ka magsasalita. Halimbawa, kung talagang punong-puno ka na kung ikaw ay kung sa tingin mo ay hindi naman tama yung ginagawa ng ibang tao, kailangan mo nagsalita kasi kunyari may alam ka naman or alam mo naman na nasa tama ka, you should act and speak already. Then, conduct oneself in a respectable and professional manner. So, kailangan na doon pa rin yung respeto sa ibang tao. Kahit sinasabihan mo sila, kahit nandun pa rin yung respeto para hindi magkaroon ng misunderstanding na kunyari galit ka. Nandun dapat yung mabuting pakikitungo at pakikipag-usap. Then, work effectively in diverse teams. So, work effectively in diverse teams ito yung pagka iba ng kaharap mo, iba na sa paniniwala mo, sa kultura mo, ganun. Respect cultural differences and work effectively with people from a range of social and cultural. Sa ano't ano man, magkakaiba man kayo ng kinalakhan or katayuan sa buhay or relihiyon o kaya ay yung mga backgrounds. Ang respeto ang tanging dapat umiral.
Number 2, respond open-mindedly to different ideas and values. So, parang katulad nga, kailangan mo accept kung ano yung nasa isip nila at kung ano yung mga binibigay nilang ideas sa'yo. Leverage social and cultural differences to create new ideas and increase both innovation and quality of work. Kasi minsan nga, pag kayo nagko-combine ng mga ideas, dun nagde-develop ang isang bagay, dun nag-i-innovate. Next is productivity and accountability. Manage projects. Set and meet goals even in the face of obstacle and competing pressures. So, pag skills ay ma-manage yung proyekto, halimbawa, nakakapag-set ka at namimit mo yung goals mo, tsaka kahit may mga hindrance, tsaka may mga pressure, nagagawa mo pa rin. Prioritize, plan, and manage work to achieve the intended result. So, kailangan mo syempre mag-focus ka, ma-prioritizein mo, planuhin mo, at syempre gawin mo para ma-achieve mo yung gusto mong resulta. Produce result. So, this is the sub-skills demonstrate additional attributes associated with producing high-quality products, including the abilities to work positively and ethically, manage time and projects effectively, multitask, participate actively as well as be reliable and punctual, present oneself professionally with proper etiquette, collaborate and cooperate effectively with teams, respect and appreciate team diversity, be accountable for results. So, leadership and responsibility, guide and lead others. So, yan ang sakop ng leadership and responsibility. Ang sub-skills nito ay use interpersonal and problem-solving skills to influence and guide other towards a goal. So, interpersonal, kasi makakapag-socialize ka sa mga ka-member mo or yung nasasakupan. And syempre, kailangan may problem-solving skills ka para mag-guide mo yung mga ka-member mo toward a goal. Kasi ikaw kasi yung magdidesisyon as a leader, and then you are just accepting their ideas, pero ikaw pa rin magbibigay ng solution. So, dapat mas mataas yung problem solving skills mo. Leverage strengths of other to accomplish a common goal. So, kailangan nga magtitiwala ka rin sa ibang tao para sa iba, sa strength nila, para syempre, nandun yung pa rin yung teamwork. Kasi as a leader, ikaw ay mag-uutos or ikaw yung magpapatupad ng mga dapat gawin, and then sila naman yung gagawa. Inspire others to reach their best via example and selflessness. So, yun nga, kailangan mag-isang role model kung saan you are the best example of what they have seen, what they will be looking at. Dapat you are credible, na mayroon ka dapat isang mahuwaran sa mga ka-member mo as a leader. Siyempre, kailangan na-inspire mo sila. Demonstrate integrity and ethical behavior in using influence and power. So, kailangan nandun pa rin yung tamang paggamit ng iyong influensya at iyong power bilang isang leader. Hindi yun sa kapangyarihan na ikaw ay utos na lang ng utos, or ikaw ay kailangan sundin nila, kung hindi magagalit ka, ganun. Hindi dapat ganun. Dapat ay tama ang pamalakad sa paggamit ng iyong influensya at power. Be responsible to others. Act responsibly with the interests of the larger community in mind. So, ito rin yung, syempre, as a leader nga, ikaw ang mananagot. Halimbawa, katulad na lang sa mga nangyari sa school. Iniwanan kayo ng teacher nyo, and then, president, president, ikaw, lagot ka sa akin kapag sasabihin ng teacher nyo, lagot ka sa akin kapag mga yun lumabas, kaya kailangan, hindi naman totally lagot, kumbaga, ikaw lang, sa'yo nakasalalay yung kanilang kaligtasan ngayon, bilang walang
teacher, dapat ikaw ang ikaw ang mananaway, ikaw ang, kunyari, maglilista ng palabas-labas para yan ang isumbong kay ma'am. Ikaw rin ang papagalitan pag may nangyaring masama, kasi nga, syempre, ikaw ang inutusan, at may nangyaring masama, ikaw ang mananagot kay teacher. Parang ganon. Kaya dapat ikaw ay mag-act responsibly with the interests of larger community in mind. Dapat iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao.